Lahat mahal ngayon. Presyo ng bilihin, renta, kuryente, at iba pa. Para bang kahit anong benta mo, nauubos agad. Pero teka, sa panahon ng inflation, may paraan pa rin kung paano kumita. Ang sikreto, hindi puro reklamo, kundi diskarte. Kung isa kang small business owner o nagsisimula pa lang ng home-based na negosyo, sobrang importante na mapakinggan mo to. Kasi kahit hindi natin kontrolado ang inflation, kaya natin kontrolin ang galaw natin bilang negosyante. Hello, I'm Marisa from Ka-Home-Biz channel. Dito, ang usapan natin ay real talk sa negosyo. Para sa mga tulad nating mga maliliit na negosyante na lumalaban araw-araw. Kung bago ka dito, subscribe and be part of our Ka-Home-Biz community. Na-trigger talaga ako nitong inflation. Nararamdaman ko siya mismo sa aming dried fruit business, sa frozen shop business namin. At lalo nung bumili kami ng bagong equipment para sa aggregates business. Oo naman, maganda yung mga sales nung una. Pero nang bumagal yung taon, nagkaroon ng mga slow season, kahit walang masyadong benta, andun pa rin yung mga buwan-buwan na mortgage. Ramdam ko na kinakain talaga ang aming cash flow. Ito yung mistakes and mga solusyon na natutunan ko throughout this journey, lalo na sa inflation period na ito. Number 1 is maximize what you already have. Ngayong modern times, your own house can be your own negosyo. Huwag mo nang mag-rush na magkaroon agad ng physical store, lalo kung hindi pa kaya. Kasi renta ang isa sa fixed cost na papatay sa cash flow mo. At hindi mo siya matatakasan kasi buwan-buwan mo yan na obligasyon. Dito, gamitin natin yung mga online accounts natin. Yung social media sa Facebook or yung mga online platform kung saan tayo involved at doon tayo magbenta. At gawin nating opisina ang ating mga bahay. Number 2, don't spend on big equipment too soon. Huwag kang bumili basta-basta ng truck or makina o yung malalaking gamit, lalo kung hindi pa ganun siya kailangan or kung hindi pa talaga kaya. Fixed cost yan na lulunok ng yung cash flow, lalo kahit bumaba na yung ating mga benta. Plan ahead up to 5 years. Tanungin mo, kaya mo bang bayaran to kahit na bumaba yung sales natin? At higit sa lahat, dapat may exit strategy ka. Number 3, innovate. Don't overexpand. Maraming negosyante ang sakit. Kapag dehado sa cash flow, agad-agad yan magdadagdag ng negosyo or produkto. Pero ang ending, mas malaki ang kapital na kailangan. At minsan, sa loan pa ang kahahantungan. Ano ang mas tama? Focus ka muna sa kung ano yung gumagana ngayon. Innovate. Improve. Huwag basta dagdag lang ng dagdag. Pang-apat, invest in your health and upskilling. Sa panahon ng inflation, hindi lang dapat yung negosyo mo yung iniisip mo. Mag-invest ka sa yung health, both sa katawan at saka sa ating mental health. Hindi yung kailangan na magastos or yung expensive healthy lifestyle. No. Balik basic lang. At bilang entrepreneur, mag-upskill ka. Magbasa, matuto ng bagong skill, mag-aral. Kasi ang totoo, hindi naman natin kontrolado yung economy. Pero yung kontrolado natin ay ang ating sarili, yung ating growth. Naniniwala ako na kahit mahal lahat ngayon, kikita pa rin ang negosyante na marunong mag-adjust. Ang tunay na negosyante, hindi natatapos sa problema. Doon nagsisimula ang diskarte. Hindi inflation ang totoong kalaban. Ang kalaban ay yung mindset natin na puro external factors yung ating sinisisi. Kasi kung doon lang tayo nakafocus, ubos ang energy. Pero kung doon tayo mag-focus sa kaya nating baguhin, mas malakas tayo. Kaya dito sa Ka-Home-Biz, sama-sama tayo. Hindi ito para sa mga perfect na negosyante, kundi para sa mga tulad natin na natututo habang lumalaban. Gawin nating community of diskarte. Kung kaya mong mag-survive ngayong inflation, kaya mong mag-survive sa kahit anong panahon. Tandaan, entrepreneurs don't wait for good times. We create ways to thrive. Kung nakatulong to, like this video, subscribe, and share sa ating fellow negosyante na hirap din ngayong inflation.
At sa comments, sagutin mo, ano ang pinapasan mong gastusin ngayon sa iyong negosyo? Let's talk and let's help each other.